At sa puntong ito, alamin po natin ang pinakahuling o pinakasariwang impormasyon tungkol sa mga biktima ng salpukan ng tren na yan at tricycle sa Irigas sa Camarines Sur. Nandun po sa mga sandaling ito live si John Consulta. John, kamusta na? Mike, sa mga oras ngang ito ay under observation itong mga estudyante na nasangkot nga sa aksidente sa pagitan ng isang tren at isang tricycle. Kwento nitong si Jessa Barino, isang estudyante, 16 na taong gulang. Kinuwento niya sa atin ng personal na talaga namang punong-puno yung kanilang tricycle, Mike. Hanggang bubong ay merong mga nakasakay ng mga estudyante. At ang kwento pa niya ay nagsimula na raw ito mula pa nung nagbukas ang klase dito sa kanilang lugar. At ang sabi pa nga raw ng kanilang tricycle driver ay kinakailangan silang huwag maging magulo dahil kinakailangan nilang dumaan doon sa kanilang alternate route at hindi maaaring dumaan sa highway para raw hindi mahuli ng mga pulis yung kanilang sitwasyon na pagiging overloaded. At sa kwento nga pa rin itong si Jessa, sobrang bilis daw, Mike, ng pangyayari at hindi na raw nga sila nakasigaw sa sobrang bilis ng pagdating ng tren at laking pasalamat na lamang niya doon sa kanyang katabi na tumulak sa kanya para makalabas ng tricycle. Pero sa kasamaang palad, Mike, yung tumulak sa kanya ay kabilang nga doon sa mga nasawi. Sa mga oras ito, Mike, ay inoobserbahan dito sa Bicol Medical Center itong si Ronnie Rodilas na pinangangambahan na maaari daw merong internal hemorrhage ngayon sa kanyang tiyan dahil ito yung naitulak din ng kanyang katabi doon sa bubong. Kaya hindi kasama doon sa mga naipit nung sumagasa nga itong tren. At pero ang problema nga, Mike, ay kailangan daw siyang obserbahan at sumailalim pa sa iba pang mga medical procedures para matiyak na wala itong problema doon sa kanyang loob ng katawan. Pero sa ngayon, mayroong siyang head injury at isa rin ito sa mga inaagapan ng mga doktor. Sa mga oras ito, Mike, ay medyo disturb itong mga magulang dahil hindi nila alam kung kanino sila pupunta dahil namatay nga itong driver ng tricycle at wala pa rin daw tulong na dumarating mula sa PNR at sa iba pang mga government agencies. Sana raw ay magkaroon man sila ng mabigyan sila ng tulong para nga mapagpagamot itong kanilang mga anak na sa ngayon ay patuloy na inobserbahan dito sa Bicol Medical Center. Balik sa'yo, Mike. John, nakapagbigay ba ng impormasyon yung mga nakaligtas kung may narinig silang busina ng tren, John? Mike, yun ang isa sa mga una kong tinanong, wala raw ilaw, walang busina, walang ni anumang tunog silang narinig. Basta na lamang daw, Mike, nung dumaan yung kanilang tricycle sa Riles at hindi naman daw ito na-stack up, no? Wala raw itong problema, hindi ito namatayan ng makina, tuloy-tuloy lang daw sila at bigla na lang daw sumulpot, no? Na bigla nabulaga sila itong pagdating nga ng tren dahil nga dire-diretso lang yung kanilang andar at sobrang punong-puno sila ng mga panahon na nangyari itong aksidente, Mike. At John, nabanggit pa nila kung meron tinatawag na crossing keeper o yung tauhan ng PNR na nagbabantay sa mga crossing na ganyan para magbigay ng babala kung may paparating na tren, John? Mike, sa ating pagkatanong, wala silang nakikitang tao doon sa oras na yon nung sila dumadaan dahil nga papasok pa sila ng kanilang paaralan. At sabi nga nila nagkakwentuhan daw ang iba sa kanila at pinag-uusapan pa yung ilan sa kanilang mga assignment. Pero bigla na nga lang daw sumulpot itong tren, nakita na lang at wala na nga raw sila nagawa kung hindi magdasal na lamang para sa kanilang kaligtasan, Mike. Maraming salamat, John Consulta.